nasa linya na po natin si Police Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng Philippine National Police. Good morning, Colonel Fajardo, ma'am. Gandang umaga po, Ma'am Tuesday. Opo. Ma'am, makikibalita lamang po kami. Kamusta na po ba itong isinasagawa niyong investigasyon sa, sabi po 24 na mga dating PNP chief dahil doon sa di umano ay nakaladkad tuloy ang mga pangalan nila dahil nabanggit dyan sa investigasyon ng Senado na di umano mayroon dyan ang tumulong na makalabas ng bansa dito kay Alice Goo. Meron na pong ugnayan po ang CIDG at ang PAGCOR, particularly si General Villanueva. I understand, ma'am, ito pong linggo po na ito ay magkakaroon po ng pagpupulong at linawin din po natin, Ma'am Tuesday, kung bakit 24 nga po ito yung napaulat na ating iimbestigahan dahil napaka-sweeping po kasi, Ma'am Tuesday, ng sinabi ni General Villanueva na isang former chief PNP. So kung bibilangin natin, ang buhay na chief PNP sa ngayon ay 24 talaga. Right. Sabi nga ng ating chief PNP, hindi kami masaya. Unang-una ay hindi lang reputasyon ng PNP ang nakataya dito. This will erode the confidence and trust ng ating mga kababayan. Kung hindi mabibigyang linaw itong issue na ito, kung just can imagine na isang dating mataas na pinuno ng PNP ang sinasabing involved sa pagtakas ni Alice Goo at hindi lang yun ay tumatanggap ng monthly payola. Kasi napaka-unfair dito sa ating mga naging PNP at at the same time ay hindi rin naman natin pwedeng magbulag-bulagan at hindi natin na-actionan ito. Kaya nga makikipag-ugnayan po ang PNP CIDG para once and for all to clear this issue po. Kung merong basihan at merong ebidensya na tatayo sa korte ay ating itong ipagpapatuloy na imbestigahan at kakasuhan at kung wala namang ebidensya at ito ay rumors lamang na isinapubliko siguro it is incumbent upon General Villanueva to clear this in fairness doon sa ating mga dating naging PNP. Opo. Kaugnay nito, ma'am, mayroon bang binuo ang PNP na parang task force o body para mangasiwa dito sa gagawin ninyong investigasyon? Wala naman pong kinreate na special investigation team for now, but ang PNP CIDG po ang naatasan po na imbestigahan po ito dahil alam po natin ang CIDG ay siya pong premier investigative unit po ng CIDG. Kaya minarapat po ng ating PNP na sila po ang banguna sa investigation po dito sa issue po na ito. Sa kasong ito, ma'am, paano ba yung gagawing pag-iimbestiga? Kailangan ba magpadala kayo ng imbitasyon para silang matanong isa-isa o mahinga ng impormasyon? Ganun po ba yun? Ang mangyayari po talaga, Ma'am Tuesday, dito ay it will really all depend doon sa sasabihin po ni General Villanueva. Kasi nga, napaka-sweeping nung sinabi niya na isang former chief PNP. Anong naging basihan? Although sinasabi niya na rumors lamang ito, naririnig niya sa mga intelligence community and that is really unfair na ganun lang. Sana hindi mo na sa ipubliko. Sana ay nakipag-ugnayan sa PNP or to other any law enforcement agency para malinawan. Kasi yung intelligence report will not stand in court kung report lang yan at hindi mababalidate at wala talagang ebidensya na tatayo sa korte. Kaya sa ngayon talaga ay aalamin natin ano at saan ang galing itong information na ito at kung meron siyang sources ay tatanungin natin at doon tayo magsisimula. Sa ngayon ay hindi naman para tanungin itong lahat ng former chief PNP dahil sabi nga natin unfair sa kanila dahil why should they explain for in fact ang naging akusasyon ay hindi naman nanggagaling sa kanila. Kailan niyo po kakausapin o ng CIDG si General Villanueva, ma'am? I understand, ma'am, itong linggo po na ito ay magkakaroon po ng pagpupulong po ang PNP CIDG at sa panig po nila General Villanueva po. Kung ano man po ang magiging paksa po at anong magkakalabasan po ng pagpupulong po na yan, we will be transparent about it, Ma'am Tuesday. So, having said that, ma'am, hindi naman nyo binibigyan ng deadline yung CIDG para makumpleto itong gagawin nilang investigation? Hindi naman po, ma'am, but definitely the soonest possible na ito ay maumpisahan ng pag-iimbestiga, ang pag-validate, assuming merong basihan itong kanyang sinasabi ay we owe it to the public para
para malinawan ito pong issue po na ito. Mhm. Sa huli ma'am, ano ba ang gusto nyong, ano ang end goal, sabi nga nila, o gusto nyong makamit dito sa gagawing investigasyon na ito? Well, ang gusto talaga natin na Ma'am Tuesday ay malinawan at matuldukan itong issue na ito kung talagang merong basihan itong mga statement. Remember, nung sinabi po niya ito ay he is under oath and he is at least moral obligation to really clear this issue. Kung wala naman talagang basihan, I think it is incumbent upon him to clear this issue, to be fair dito sa ating mga former chief PNP at the end of the day, kung meron din naman nga po na mga ebidensya, kung isi-share niyang mga informasyon at mag-validate tayo at meron, ay wala tayong sasantuhin dito. Masakit ito para sa PNP dahil just can imagine, isang dating chief PNP ang sinasabing nagpatakas. Ay hindi lang ito within the confines ng issue ng trust and confidence ng ating mga mamayan. This concerns national security. Ma'am Tuesday, just can imagine a former chief PNP helping persons like Alice Guo na tumakas and worse ay tumatanggap ng payol ay hindi natin, sabi nga natin, hindi tayo pwedeng manahimik basta-basta dito. At yun yung assurance natin sa publiko na hindi tayo mananahimik dito. At kung wala man talagang basihan ay dapat din naman magsalita din si General Villanueva po. Alright. Ito na lang. Ihabol ko na lang ito, Ma'am Jean. Ano po ba ang mga paghahanda ng PNP? May tigil pasada na naman bukas. Yes po ma'am, tayo naman ay pagka may mga ganyang aktibidad po ay lagi naman po tayong naka-ready at may mga naka-standby po tayong mga pulis po natin at ang lagi nating pakiusap at irerespeto po natin yung karapatan po nilang magsagawa ng kanilang mga protest action at mga rally po. But sana rin naman po ay respetuhin din po nila yung karapatan din po ng ating mga tsuper at mga operator na hindi lalahok sa kanilang mga tigil pasada. At kung meron man po tayong may mga matitsyempuhan po tayo ng mga naka-stranded dyan, ang lagi naman po utos ng ating GPNPA to make sure ay makapagbigay tayo ng mga libreng sakay para makatulong at makaalalay po tayo sa ating mga kababayan po. Ayan. With that, Ma'am Jean, good luck po sa inyo at mag-ingat po kayo. Salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Maraming salamat po, Ma'am Tuesday. Good morning po. Good morning po. Mga kapuso, ang nakausap po natin si Police Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng Philippine National Police. Ang kinikilingan, walang pinoprotektahan.